Mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Chris, at sa lahat ng masisipag na tagapakinig na patuloy na sumusuporta sa inyong programa. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ko ang kwentong ito. Isang alaala na matagal ko nang pilit ibinabaon sa ilalim ng aking konsensya. Subalit patuloy na bumabalik tuwing sumasapit ang gabi at humahaplos ang malamig na hangin mula sa kagubatan. Ako po si Isagani, tubo sa isang liblib na pamayanan sa hilaga ng bansa. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar sapagkat kahit lumipas na ang napakaraming taon, may takot pa rin akong nararamdaman. Takot na baka sa simpleng pagbigkas ng pangalan ay muling magising ang kung anong natutulog sa mga puno at lupa roon. Isa lamang po akong karaniwang manggagawa noon. May asawa at 2 anak. At tulad ng marami, araw-araw na lumalaban para may maihain sa hapag. Ang ikukwento ko ay hindi ko lamang narinig, hindi rin katang isip. Ito ay aking naranasan. Bawat tunog, bawat amoy ng basang lupa, at bawat matang nakatitig sa dilim ay malinaw pa ring nakaukit sa aking alaala. Noong mga panahong yon, ako ay nagtatrabaho bilang tagaputol at tagahakot ng kahoy. Kasama ko ang iilang lalaki. Pawang kapwa ko rin naghahanap buhay. Tuwing madaling araw, bago pa sumilip ang araw, tinatahak na namin ang masukal na daan papasok sa kagubatan. Ang lugar ay tahimik, hindi yung katahimikang payapa, kundi yung katahimikang parang may nagmamasid. Madalas naming biro na parang may nakatingin, pero wala namang tumatawa. Alam naming lahat na may kakaiba sa gubat na yon. Sa simula, karaniwan lang ang lahat. Pagod, pawis, sugat sa kamay. Yan ang kabayaran ng marangal na trabaho. Subalit habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang pakiramdam ng lugar. May mga araw na nawawala ang tunog ng mga ibon. May mga gabing bigla na lang lumalakas ang hangin kahit malinaw ang langit. At may mga sandaling pakiramdam ko ay may humahabol sa aming mga anino. Isang hapon, matapos ang halos maghapon na pagpuputol ng puno, napansin kong ako na lang ang nasa gawing hilaga ng clearing. Tahimik masyado. Wala ang karaniwang tunog ng palakol ng mga kasama ko. Kaya naman tinawag ko sila. "Hoy! Nasaan kayo?" Pero walang sumagot. Nang tumingin ako sa paligid, napansin kong parang mas siksik ang mga puno kaysa kanina. Ang liwanag ay tila nilulunok ng mga dahon. Doon ko unang naramdaman ang kakaibang takot. Yung lamig na hindi galing sa hangin, kundi sa loob ng dibdib. Pagbalik ko sa aming pansamantalang kubo, nandoon ang mga kasama ko. Tahimik at tila may iniisip. "May narinig ba kayo?" Tanong ko sa kanila. Nagkatinginan sila. Isa sa kanila ang sumagot. Mahina ang boses. "May umiiyak sa bandang loob." Hindi na namin yon pinansin. O mas tama sigurong sabihin, pinilit naming wag pansinin. Ngunit simula nun, gabi-gabi, may mga tunog na kaming naririnig. Mga yabag na hindi sa amin. Mga bulong na walang pinanggagalingan. At sa bawat umaga, may mga bakas sa lupa na hindi namin maipaliwanag. Mga yapak na mahahaba,
tila hindi pangkaraniwan ang anyo. Hanggang isang gabi, habang kami nagpapahinga, may isang matandang lalaking dumating sa aming kubo. Hindi namin namalayang may tao pala sa ganoong oras. Matangkad siya, payat at ang kanyang mga mata, hindi ko makalimutan. Tila kasi kumikislap ito sa dilim. "Hindi ligtas ang manatili rito," sabi niya habang nakangiti, ngunit walang init ang kanyang tinig. Bago pa kami makapagtanong, tumalikod siya at naglaho sa pagitan ng mga puno. Doon nagsimula ang tunay na pagbabago ng aming kapalaran. At doon ko rin unang naramdaman na ang kagubatan ay hindi lamang basta lugar. Isa itong buhay na saksi. At may sinisingil itong kapalit. Kinabukasan, nagising akong may bigat sa dibdib. Parang buong magdamag akong binantayan ng dilim. Hindi ako agad bumangon. Nakahiga lang ako sa malamig na banig. Nakikinig sa paligid. Wala akong marinig na huni ng ibon. Wala ring kaluskos ng mga hayop. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong paghinga. Mabigat at hindi pantay. "Isagani, gising ka na ba?" Boses iyon ni Tomas, ang pinakamatagal ko ng kasamang manggagawa. May edad na siya. May pilat sa muka na sabi niya ay galing pa raw sa pangangahoy noong kabataan niya. Isa siya sa mga taong bihirang magsalita, kaya tuwing may sinasabi siya, alam mong may bigat. "Oo," sagot ko sa kanya. "May masama bang nangyari?" Hindi siya agad sumagot. Umupo siya sa tabi ko at saka marahang nagsalita. "May bakas ulit sa paligid ng kubo at mas malinaw na ngayon." Tumayo ako at sumunod sa kanya palabas. Doon ko nakita, sa maputik na lupa, ang mga yapak na mas mahaba kaysa sa paa ng tao. Hindi rin pantay ang hugis nito. Parang may mga daliring humihila pababa sa lupa. Hindi yun bakas ng hayop na kilala ko. "Baka naman oso," sabi ng isa pa naming kasama na si Nardo. Pilit na nagpapatawa. Pero wala namang tumawa. Mula noon, nagdesisyon kaming wag nang maghiwa-hiwalay. Kahit mas bumagal ang trabaho, mas pinili naming manatiling magkakasama. Ngunit kahit ganun, ramdam naming may sumusunod sa amin. Hindi sa mga yapak, kundi sa pakiramdam. Parang bawat galaw namin ay may matang nagmamasid mula sa likod ng mga puno. Habang tumatagal, mas nagiging kakaiba ang mga nangyayari. May mga punong dati buo, subalit kinabukasan ay tila may mga hiwa. Hindi naman mula sa palakol, kundi parang kinayod ng kuko. May mga bangkay ng hayop na natatagpuan naming tuyot na para bang sinipsipang lamang loob. Isang hapon, habang nagpapahinga kami, naglakas loob akong itanong ang matagal ko nang iniisip. "Tomas, naniniwala ka ba sa mga kwento ng matatanda?" Tumingin siya sa akin ng diretso at seryoso. Kung hindi ako naniniwala, matagal na sana akong patay. Hindi na niya dinugtungan pa, pero sapat na yon para mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang hangin ay malamig, ngunit pawis na pawis ang aking likod. Sa kalagitnaan ng gabi, may narinig akong bulong. Mahina nung una, na parang hangin lang na dumadaan sa dahon. "Isagani,"
Nanlaki ang mga mata ko. Bumangon ako at sinilip ang labas. Wala namang tao, pero malinaw kong narinig ang pangalan ko. Ilang segundo ang lumipas. Muli na naman itong bumulong. Isagani. Pero mas malapit na ito ngayon. Parang nasa mismong likod ng aking tenga. Napaupo ako sa lupa. Nanginginig. Sinubukan kong gisingin ang mga kasama ko. Ngunit tila himbing na himbing sila. Masyadong himbing. Parang may pumipigil sa kanila na magising. Paglingon ko sa labas, sa pagitan ng mga puno, doon ko nakita. May anyong nakatayo. Hindi ko maaninag ang mukha nito, pero alam kong nakatingin ito sa akin. Ang mga mata nito ay mapula. Hindi maliwanag, kundi parang baga sa loob ng abo. Mahaba ang kanyang mga braso, at ang galaw ay hindi sa tao. Ngunit hindi rin sa hayop. Gusto kong sumigaw ng oras na yon. Gusto kong tumakbo, pero ang katawan ko'y ayaw gumalaw. Hindi ka pa dapat umalis. Bulong ng nilalang. O baka yun lang ang pakiramdam ko. Hindi gumagalaw ang bibig nito, pero malinaw kong narinig ang tinig sa loob ng tenga ko. Maya-maya pa, bigla itong naglaho. Parang wala lang. Nawala ang lahat. Bumalik ang mga tunog ng gabi. Bumalik ang hangin. At ako'y napahandusay sa lupa. Tila hingal na hingal. Kinabukasan, wala akong sinabi kahit kanino. Ngunit alam kong hindi lang ako ang may nakita. Kita ko sa mga mata nila Tomas at Nardo ang parehong takot. Yung takot na hindi na kailangang ipaliwanag pa. At doon ko napagtanto na may nagmamay-ari sa kagubatang yon. At hindi ito tao. Mula nang gabing nasilayan ko ang nilalang sa pagitan ng mga puno, hindi na bumalik sa dati ang aming pamumuhay sa kagubatan. Kahit pa sumikat ang araw. Kahit pa marinig naming muli ang palakol na tumatama sa kahoy na pinuputol, may nakaambang bigat sa hangin. Parang bawat paghinga ay may kapalit na hindi pa namin alam kung kailan sisingilin. Hindi na ako ang dating Isagani. Dati, sapat na sa akin ang pawis at pagod. Pero ngayon, bawat galaw ay may kasamang pag-aalinlangan. Tuwing hahakbang ako palayo sa apoy, napapalingon ako. Parang may sumusunod na anino na may sariling buhay. Si Tomas ang unang nagpahayag ng pagbabago. Isang umaga nun, nadatnan ko siyang nakaupo sa may puno ng balete. Isang punong matagal na naming iniiwasan dahil kahit tanghali, madilim ang paligid nito. Hawak niya ang kanyang rosaryo, ngunit hindi siya nagdadasal. Nakatingin lamang siya sa kawalan. "Uy Tomas," tawag ko sa kanya. "Anong ginagawa mo dyan?" Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Maputla ang kanyang muka at ang mga mata niya ay tila hindi nakatulog ng maraming gabi. "Pinapakinggan ko sila," sagot niya. "Ha? Sino?" Subalit hindi na siya sumagot pa. Tumingin siya sa puno, tsaka sa lupa. Tsaka muling bumalik ang tingin sa akin. Ang kagubatan. May sinasabi sila, Isagani. Galit sila. Pero mas higit sa galit, gutom sila. Gutom.
Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa sinabi niyang yon. Doon ko lang narinig ang isang taong magsalita tungkol sa gubat na parang buhay na nilalang. Pero sa loob-loob ko, matagal ko na ring nararamdaman yon. Sa mga sumunod na araw, may mga bagay kaming napansin na mas lalong nagpatibay ng aming takot. May mga punong kusang bumabagsak kahit walang hangin. May mga kahoy na pagkataga namin ay tila may tumutulong malapot na likido. Hindi dagta, hindi rin dugo, ngunit sapat para kami mangilabot. At tuwing gabi, may mga panaginip kaming magkakapareho. Isang landas sa loob ng kagubatan. Madilim, basa ang lupa. At sa dulo, may mga matang mapula na nakatingin sa amin at nag-aabang. Isang gabi, habang kami nagluluto ng kaunting bigas at tuyo, may dumating na isang estranghero. Hindi namin siya narinig na paparating o hindi namin siya naramdaman. Bigla na lamang siyang nandun, nakatayo sa gilid ng apoy. Hindi siya mukhang naliligaw o pagod. Malinis ang kanyang suot, ngunit ang kanyang mga paa ay marurumi. Tila matagal nang naglalakad sa loob ng gubat. "Huwag kayong matakot. Hindi ako masamang tao," sabi niya sa mahinahong tinig. Agad naman kaming tumayo. May mga hawak kaming itak. Hindi para umatake, kundi para ipagtanggol ang sarili kung sakali mang may gawin siyang masama. "Sino ka?" tanong ko sa kanya. "Isa lang na inuutusang magsabi sa inyo. Matagal na kayong pinagmamasdan," sagot niya sa amin. Naramdaman kong nanlamig ang aking batok. "May problema ba?" tanong naman ni Tomas. Ngumiti ang estranghero ngunit walang saya sa kanyang ngiti. "Hindi problema. Paalala," sabi nito. Lumapit siya ng kaunti sa apoy. Doon ko napansin, wala siyang anino. Kahit malinaw ang liwanag ng apoy, wala ni bakas ng anino ang kanyang katawan. "Hindi sa inyo ang kagubatang ito. Pinahiram lamang ito at ang bawat hiniram ay may kapalit," sabi ng estranghero. "Anong kapalit?" tanong ni Nardo. Halatang pilit ang tapang. Hindi naman sumagot ang estranghero. Sa halip ay yumuko siya at tinawakan ang lupa. Tsaka niya ito inamoy. Parang hayop na sumusubok kilalanin ang teritoryo. "Isa sa inyo. Hindi ngayon, hindi bukas. Pero darating ang panahong yun." Nagkatinginan kami sa sinabi niya. Ramdam kong may kumurot sa sikmura ko. "Pero huwag kayong mag-alala. Kung sino ang kukunin, siya ang pipiliin ng kagubatan." Dagdag pa niya. "Paano kapag tumanggi kami?" tanong ko, bagamat alam kong walang saysay ang tanong na yon. Muli naman siyang ngumiti at sinabing, "Walang tumatanggi sa gutom." Pagkasabi niya nun, sa isang iglap ay nawala siya. Parang usok na hinipan ng hangin. Kinagabihan, walang nakatulog sa amin. Tahimik kaming nakaupo sa paligid ng apoy. Bawat isa'y may sariling iniisip. Walang nagsasalita, pero alam naming lahat may kasunduang nabuo. Kahit wala ni isa sa amin ang pumayag. At magmula nun, bawat araw ay parang paghihintay sa isang hatol. Hatol na kami mismo
ang naging bahagi. May mga umagang gumigising ka na lang na alam mong may kulang. Hindi gamit, hindi pagkain, kundi tao. Yun ang pakiramdam ko nung unang araw matapos ang paglitaw ng estrangherong walang anino. Hindi pa man sumisikat ang araw, ramdam ko na agad ang katahimikang may bigat. Parang pinisil ang hangin sa paligid ng aming kubo kaya hindi ito madama. At kahit huminga ng malalim, kulang pa rin. Hanggang sa napag-alaman ko na si Nardo ang nawawala. Karaniwan siya ang unang bumabangon. Maingay, palabiro, palaging may reklamo tungkol sa lamig o sa bigas na kulang sa asin. Ngunit ng umagang yon, walang kaluskos mula sa kanyang higaan. Tinawag namin ang pangalan niya, pero walang sumagot. Lumabas kami at sinuyod ang paligid. Nakita naming may mga yapak at sigurado kaming sa kanya yon. Sa itsura ng yapak, ay papalayo ito sa kubo. Papasok sa mas makapal na bahagi ng kagubatan. Hindi siya lalayo sa atin ng ganyan nang siya lang mag-isa. Sabi ni Tomas, pilit na pinapanatag ang kalooban. Sinundan namin ang mga yapak hanggang sa makarating kami sa isang bahagi ng gubat na hindi pa namin napuntahan. Mas madilim doon kahit umaga. Ang lupa ay malambot na parang may humihigop sa talampakan mo pabaon dito. At doon sa paanan ng isang punong napakalaki, hindi ko alam kung anong uri yon. Nakita namin ang itak ni Nardo. Nakabaluktot ang talim nito na parang may bumali ng buong lakas. Walang dugo, walang katawan, walang bakas ng pakikipaglaban sa lugar. Pumalik kami sa kubo ng walang salita. Hindi na kailangan ng paliwanag. Lahat kami nakaramdam ng parehong katotohanan. Sinimulan na ng kagubatan ng paniningil. Mula noon, naging mabagal ang bawat oras. Ang araw ay tila hindi gumagalaw at ang gabi na may napakahaba. Tuwing sisikat ang buwan, may naririnig kaming yabag sa paligid ng kubo. Paikot-ikot ito at marahan na parang nagbibilang. Isang gabi, naglakas loob akong magsalita. Hindi na tayo ligtas dito. Kailangan na nating umalis. Tumango ang isa naming kasama na si Elias. Pero si Tomas ay nanatiling tahimik. Nakayuko lang siya. Hawak ang rosaryo at nanginginig ang mga daliri. Hindi ganun kadali yun. Hindi pa tapos ang hinihingi nila. Wika niya. Kinabukasan, si Elias naman ang nagbago. Hindi siya nawala agad. Dahil mas masahol pa. Buong araw siyang tahimik. Nakatitig lang sa kagubatan. Hindi siya kumakain. Hindi rin umiinom ng tubig. Para ba siyang may hinihintay? Nang dumilim na, tumayo siya at nagsuot ng sapatos. Saan ka pupunta? Tanong ko sa kanya. May magpapakita. Sagot niya. Sabi niya, sandali lang daw. Dugtong pa niya. Sino? Sambit ko at hinawakan ng kanyang braso. Ngunit nang tumingin siya sa akin, hindi na ako ang kausap niya. Ang kanyang mga matay parang nakatingin sa ibang mundo. Walang takot, walang alinlangan. Babalik ako, pangako. Sabi niya pa. Ngunit hindi na siya bumalik. Sa halip, nang mag-umaga, may iniwan sa tabi ng kubo ang kanyang sombrero.
Basang-basa ito ng hamog at may bahid ng lupa. Sa loob, may mga dahon na hindi ko kilala. Mahahaba, matutulis, at may amoy na parang lumang sugat. Nagsimula na akong magdasal gabi-gabi. Hindi dahil sa paniniwala, kundi dahil sa kawalan ng magagawa. Ngunit sa bawat dasal, pakiramdam ko'y may nakikinig. Hindi ang Diyos na kinalakhan ko, kundi ibang nilalang na mas matanda, mas tahimik, at mas gutom. Isang hating gabi, nagising ako sa mahinang tawanan. Hindi yun masaya. Parang bulong ng mga batang naglalaro sa dilim. Pagdungaw ko sa labas, nakita ko ang mga anino na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi malinaw ang hugis, pero alam kong hindi yun tao. Kinabukasan, nagdesisyon kaming tatlo na lang. Ako, si Tomas, at ang bunsong kasama naming si Luis, na umalis na kahit ano pa ang mangyari. Nag-impake kami ng kaunti naming gamit at sinubukang tahakin ang daang palabas. Subalit ang kagubatan ay parang nagbago ng anyo. Ang dating tuwid na daan ay naging paikot. Ang mga punong alam naming palatandaan ay nawala. Napalitan ng mga punong magkakamuka. Kahit ilang oras kaming naglalakad, bumabalik at bumabalik kami sa parehong lugar, ang kubo. Biglang umiyak si Luis at sinabing, "Ayoko na. Hindi na tayo makakaalis dito." Sa sandaling yon, may narinig kaming yabag. Mabigat, mabagal. Lumitaw ito sa dilim. Ang anyong nakita ko nung una. Ang nilalang na may mapupulang mata. Hindi na siya nagtatago. "Dalawa pa," sabi niya. Ang tinig niya'y parang galing sa ilalim ng lupa. "Yan ang kulang." Hindi kami papayag. Sambit ko, bagamat nanginginig ang buong katawan ko. Kitang-kita ng dalawa kong mata ang pagtitig niya sa akin ng masama. At sa gabing iyon, alam naming hindi lahat sa amin ay aabot sa bukang liwayway. Hindi ko alam kung kailan ang eksaktong nagbago ang oras ng gabing yon. Ang alam ko lang, tila huminto ang mundo sa pagitan ng hating gabi at madaling araw. Isang sandaling pinahaba ng takot. Ang apoy sa aming harapan ay mahina na. Halos abo na lamang. At ang hangin ay hindi umiihip. Kahit ang mga dahon ay tila nagpipigil ng hininga. Si Luis ay nakaupo sa tabi ng kubo. Yakap ang mga tuhod. Paulit-ulit na binubulong ang pangalan ng kanyang ina. Si Tomas naman ay nakatayo sa gilid. Nakaharap sa kagubatan. Hawak ang rosaryo na matagal nang napupudpod. Hindi siya umiiyak. Hindi rin nagsasalita. Para siyang naghihintay ng hatol na matagal na niyang alam. "Isagani," tawag niya sa akin, pero hindi siya lumilingon. "Kung sakaling hindi ako bumalik, huwag mo sabihin yan." Agad kong pinutol ang sasabihin niya. Pilit na matatag ang boses. "Sama-sama tayong lalabas dito." Hindi lahat. Hindi lahat ay pinapayagang makaalis." Isang boses ang narinig namin. At bago pa ako makasagot, may narinig kaming yabag. Hindi mabilis, hindi rin marahas. Mabigat. Sigurado. Parang alam na nito ang patutunguhan. Lumabas mula sa dilim ang nilalang na may mapupulang mata. Hindi na siya anyong anino. Kita na namin ang buong hugis nito. Matangkad, payat. Ang mga braso'y mas mahaba kaysa normal.
At ang mga daliri ay parang mga ugat ng puno, mahaba at baluktot. Tumigil siya ilang hakbang mula sa apoy at sinabing, "Oras na." Napayakap si Luis sa akin. "Ayoko, ayoko pong mamatay." Bulong niya sa akin. Lumapit ang nilalang at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang tila bakas ng lungkot sa kanyang muka. Hindi awa, kundi pagod. "Huwag kang mag-alala, hindi ikaw," sabi niya kay Luis. Bumaling ang mga mata niya kay Tomas. Hindi na ako nakagalaw nun. Gusto kong sumigaw, gusto kong humarang. Pero ang katawan ko'y parang nakabaon sa lupa. Si Tomas ang unang humakbang papalapit. "Matagal ko na itong nararamdaman na ako ang pipiliin," sabi niya sa kalmadong boses. Hindi, hindi Tomas. Hindi mo kailangang." "Tama na Isagani," sabi niya, tsaka humarap sa akin. "Ito ang kabayaran para makauwi na kayo." Lumuhod siya sa harap ng nilalang. Pero hindi siya hinila nito. Hindi siya pinilit. Para siyang kusang naghandog ng sarili. "Isang buhay, isang lantas," sabi ng nilalang. Hinawakan niya ang ulo ni Tomas. Hindi marahasang galaw. Parang isang ama na nagpapaalam sa anak. Ngunit nang dumampi ang mga daliri niya, narinig ko ang isang tunog. Parang pagbiyak ng tuyong kahoy. Napapikit ako. At nang muli akong dumilat, ay wala na si Tomas. Walang dugo, walang sigaw, wala ring bakas ng katawan. Maya-maya pa, biglang umihip ang hangin. Napakalakas. Parang malaya. Parang unang hinga matapos ang mahabang pagkakakulong. Ang mga puno ay gumalaw at sa wakas, may lumitaw na landas. Isang daang hindi namin nakita noon. Diretso at malinaw. "Umalis na kayo. Hindi na kayo hahabulin," sabi ng nilalang. "Pero bakit? Bakit kami?" tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang refleksyon ng aming mga sarili. Mga taong gutom, desperado, at pumasok sa lugar na hindi sa amin. "Dahil may mga utang kayo sa kagubatan at may mga taong handang magbayad," sagot ng nilalang. Sa isang iglap ay naglaho siya, kasabay ng huling liyab ng apoy. Hindi na kami nag-impake. Hinila ko si Luis at tumakbo kami sa labas. Hindi kami lumingon pa. Hindi kami huminto. Hanggang sa unti-unting nagliwanag ang langit. At ang amoy ng gubat ay napalitan ng amoy ng bukid at hamog. Pagdating namin sa labas, bigla kaming napahandusay sa lupa. Umiiyak at humihingal. Ngunit alam naming may naiwan kami ron. Hindi lang tao, kundi bahagi ng aming mga sarili. Maraming taon na ang lumipas mula nang makalabas kami ni Luis sa kagubatang yun. Pero may mga gabing pakiramdam ko, hindi talaga ako umalis. Para bang may bahagi ng aking pagkatao ang naiwan doon, nakabaon sa lupa, nakasabit sa mga ugat ng punong hindi ko na muling nasilayan. Nabuhay ako, oo, pero may kapalit ang bawat paghinga. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na kami nagkahiwalay ni Luis. Magkasama kaming bumaba sa unang baryong inabutan ng liwanag. Wala kaming dalang kahit ano, maliban sa mga damit naming suot at puro putik. Nang tanungin kami ng mga tao kung saan kami nanggaling,
sabay kaming natahimik. Paano mo ipapaliwanag ang isang lugar na ayaw ipabanggit ang sarili? Sa loob, yun lang ang nasabi ko. Tinulungan nila kami. Pinakain, pinainom at pinatulog. Pero kahit sa kalambutan ng kama at sa init ng sabaw, ramdam ko pa rin ang lamig ng kagubatan. Si Luis ay nagigising gabi-gabi at sumisigaw. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Tomas na parang may inaabot na kamay sa dilim. Pagkalipas ng ilang linggo, naghiwalay ang aming landas. Umuwi siya sa pamilya niya sa timog. Ako na may nagpasyang manatili sa Hilaga, malayo sa mga punong masyadong tahimik. Hindi kami nag-usap tungkol sa mga nangyari. Parang may tahimik na kasunduan sa pagitan namin na kung bubuksan namin ang sugat, baka hindi na muling magsara pa. Sa pagdaan ng maraming panahon, ay nag-asawa ako. Nagkaroon ng mga anak. Tinuruan ko silang magdasal, mag-ingat at igalang ang mga lugar na hindi nila lubos na nauunawaan. Hindi ko kailanman ikinuwento ang buong nangyari hanggang ngayon. Ngunit may mga sandaling hindi ko mapigilan ang sarili ko na magbantay sa bintana. Lalo na kapag ang hangin ay may dalang amoy ng basang dahon. May mga gabi ring nananaginip ako. Sa panaginip ko, naglalakad ako sa isang landas na pamilyar. Naririnig ko ang yabag ng paa sa likod ko. Hindi nagmamadali, hindi rin humahabol. Kapag lumilingon naman ako, wala akong nakikita. Ngunit alam kong nandun siya. Hindi na siya galit. Hindi rin siya gutom. Para bang nagbibilang lang ng oras. Isang gabi, matapos ang mahabang panahon, may kumatok sa aking pinto. Hating gabi na noon. Nang buksan ko, si Luis ang bumungad. Mas payat, mas tahimik, at may mga matang parang hindi na natutulog. "Isagani," sabi niya. "Kailangan kitang makausap." Pinapasok ko siya. Umupo kami sa may tapat ng mesa at matagal kaming nagkatahimikan bago siya nagsalita. "Hindi pa pala tapos," sabi niya. Nanlamig ang aking mga kamay at sinabing, "Anong ibig mong sabihin?" "Akala ko, bayad na. Pero ilang gabi na akong tinatawag. Parehong boses, parehong hangin." Nanginginig niyang tinig. Hindi ko na siya tinanong pa. Dahil alam ko na, ang akala naming wakas ay pahinga lang pala. Kinabukasan, sinamahan ko si Luis sa isang maliit na kapilya. Nagdasal kami, hindi para humingi ng tawad, kundi para humingi ng lakas. Sa gitna ng aming katahimikan, may naalala akong sinabi ni Tomas noon. Hindi lahat pinapayag ang buo. Ngayon ko lang lubos na naiintindihan. Makalipas ang ilang araw, umalis si Luis. Hindi ko na siya muling nakita. May balitang dumating makalipas ang ilang buwan. May isang lalaking natagpo ang nakahandusay sa gilid ng gubat. Walang sugat, ngunit parang kinuha ang kaluluwa. Hindi ko na tinanong ang pangalan ng bangkay dahil ayaw ko nang makasiguro. Simula noon, naging mas maingat ang aking buhay. Hindi na ako pumasok sa mga lugar na masyadong tahimik. Hindi na ako nagtagal sa mga landas na walang bakas ng tao. At tuwing may nagtatanong kung bakit ako takot sa gubat, sinasagot ko lang, may mga lugar na may alaala. Sa ngayon habang binabahagi ko ito sa inyo, Kuya Chris, at sa lahat ng nakikinig, hindi ko ito ginagawa para manakot. Ginagawa ko ito bilang babala at pagpapaalala. Hindi lahat ng kabuhayan ay para sa atin. Hindi lahat ng lupang yapakan ay
walang sumisingil. Kung sakaling mapadpad kayo sa isang lugar na tila humihinga, na tila nakikinig at tila may sariling pag-iisip, makinig kayo sa kutob ninyo. Kapag sinabi nitong umalis, umalis kayo agad. Huwag na ninyong hintayin ng sandaling pumili ito para sa inyo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa nito at sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Isagani, ang inyong kaistorya. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon Bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon Bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito kapatid ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.